Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Elena Reyes at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Iyan ang kumpisal na paulit-ulit kong naririnig sa aking klinika. Sinisisi ng mga senior ang kanilang sarili kung saan ang totoo ay nalinlang sila ng $1 trilyon na sistema na kumikita mula sa panghihina ng mga tao. Ngunit heto ang hindi kailanman sasabihin sa inyo ng mga kumpanyang yon. Ang mga tamang taba o fats ay kayang gawin ng kabaligtaran. Kaya nilang buuin muli ang mga kalamnan, protektahan ang inyong mga ugat, at bigyan kayo ng enerhiya sa loob lamang ng kalahating araw. Kaya naman ngayon, aayusin natin ang listahan ng 4 na pinakamasamang fats na hindi nyo na dapat panghawakan pagkalagpas ng edad na 60 at ibubunyag natin ang 4 na mas-eat fats na napatunayang lalaban sa pagkawala ng kalamnan at magpapanumbalik ng lakas ng mga senior. At kapag narating natin ang fat number 2, makikita nyo ang pang-araw-araw na mantika na nakaupo sa mga kusina sa buong mundo na tinatawag ngayon ng mga researcher na liquid gold para sa mga tumatandang kalamnan. Makikita nyo ang bawat reference at pag-aaral na binanggit ko sa ibaba sa description dahil ang inyong kalusugan ay karapat-dapat sa mga katotohanang maaari nyong suriin mismo. Bago tayo magsimula, tatanungin ko muna kayo. Ilang taon na kayo? At anong klaseng mantika ang madalas ninyong ginagamit sa pagluluto sa bahay? Mantika ba butter o iba pa? I-comment nyo sa ibaba. Dahil binabasa ko ang mga comments na parang diary ng ating komunidad at nagre-reply ako hanggat kaya ko. Ang inyong sagot ay maaaring magbigay inspirasyon sa isa pang senior na nanonood ngayon. Ngayon, simulan na natin sa number 4 sa listahan ng mga dapat iwasan ng pekeng taba na matagal nang ibinebenta bilang malusog sa loob ng mga dekada habang tahimik nitong sinisira ang puso ng mga senior. Ang 4 na pinakamasamang fats para sa mga seniors. Number 4, margarine. Sa loob ng maraming dekada, ang margarine ay ibinebenta bilang heart-healthy na pamalit sa butter. Ipinapakita sa mga ads na ito ay moderno, ligtas at mas mabuti para sa cholesterol. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim. Ang margarine ay isa sa mga pinakamapanganib na fats para sa mga senior dahil puno ito ng partially hydrogenated oils. Ito ang pangunahing pinagmumulan ng artificial trans fats. Hindi ito mga natural na taba. Ito ay mga mantikang binago ng chemical para manatiling buo o solid sa mga istante ng tindahan. At kapag pumasok ito sa inyong katawan, may ginagawa itong nakakatakot. Pinapatigas nito ang inyong mga ugat sa parehong paraan na naninigas ito sa lalagyan. Isang malaking pag-aaral na inilathala sa New England Journal of Medicine ang nakatuklas na ang mga taong kumukonsumo ng trans fats ay may 23% mas mataas na panganib sa sakit sa puso at mas maraming inflammation markers sa dugo. Para sa mga senior na ang mga ugat ay mas masikip at mas marupok na, ang panganib na yon ay dumudoble. Hindi lang pinapataas ng trans fats ang masamang LDL cholesterol, pinapababa rin nito ang mabuting HDL cholesterol na iniiwang walang proteksyon ng mga daluyan ng dugo. Sa paglipas ng panahon, direktang nauuwi ito sa heart attack, strokes, at mas mabilis na pagtanda ng cardiovascular system. Kunin natin ang halimbawa ni Margarita, 69 na taong gulang mula sa Bulacan, na pinalitan ng margarine ang butter. Ilang taon na ang nakararaan sa pag-aakalang pinoprotektahan niya ng metata ang kanyang puso. Pagsapit niya ng edad na 70, marami na siyang iniinom na gamot para sa cholesterol at blood pressure. Nang sa wakas, ay sabihin sa kanya ng kanyang doktor na margarine ang salarin, galit na galit siya na ang isang bagay na in-advertise bilang malusog ay tahimik palang sumisira sa kanyang puso sa loob ng maraming dekada. Para sa mga senior, ang margarine ay hindi pagkain. Ito ay isang mabagal na lason. Kahit ang mga brands na nagsasabing zero trans fat ay legal na maaaring maglaman
ng hanggang 0.5 gramo bawat serving at dahil karamihan sa mga tao ay kumakain ng higit pa sa isang serving ang panganib ay hindi talaga nawawala. Number 3, processed seed oils, soybean corn, canola. Ang mga boteng ito ay nakahilera sa bawat istante ng supermarket na may mga label na tulad ng heart healthy o cholesterol free. Ngunit ang katotohanan ay malayo sa pagiging malusog. Ang mga processed seed oils, tulad ng soybean corn at canola, ay kabilang sa mga pinakamapanganib na fats na maaring makonsumo ng isang senior. Bakit? Dahil kinukuha ang mga ito gamit ang mataas na init at matatapang na kemikal na nag-iiwan ng mga unstable compounds na madaling mag-oxidize. Kapag ang mga mantikang ito ay ininit muli sa pagluluto, naglalabas ito ng mga toxic byproducts na namamagang sumisira sa katawan mula sa loob. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa Journal of Lipid Research na ang mataas na pagkonsumo ng omega-6 fatty acids mula sa seed oils ay ganap na sumisira sa balanse ng katawan na nagdudulot ng talamak na pamamaga, chronic inflammation. Para sa mga senior, ibig sabihin nito ay mas mabilis na pagkasira ng mga ugat, mas mataas na panganib sa diabetes at mas mabilis na pagkawala ng kalamnan. Isa pang malaking pag-aaral ang nagbunyag na ang mga taong kumonsumo ng pinakamaraming soybean at corn oil ay may 62% mas mataas na panganib ng metabolic syndrome, ang kumpol ng mga kondisyon na sumisira sa puso at mga bato kidneys. Tingnan natin si Roberto, 72 taong gulang mula sa Cebu. Sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki niyang nagluluto siya gamit ang canola oil sa paniniwalang ito ang malusog na pagpipilian. Ngunit habang naninigas ang kanyang mga kasukasuan at unti-unting tumataas ang kanyang blood pressure, sinabi ng kanyang doktor na ang patuloy na karga ng omega-6 oils ay nagpapalala ng pamamaga. Nang lumipat siya sa olive oil at avocado oil, bumuti ang kanyang mga numero sa loob lamang ng ilang buwan at nagbalik ang kanyang enerhiya. Ang nakatagong panganib dito ay nasa lahat ng dako, ang seed oils, mula sa mga pritong pagkain hanggang sa salad dressings at maging sa mga baked goods. Maaring akalain ng mga senior na magaan ang kinakain nila, ngunit nalulunod pala sila sa mga nakakapamagang mantika sa bawat pagkain. Ang mga processed seed oils ay hindi lamang nagdaragdag ng mga walang kwentang calories, pinapabilis rin ito ang inyong panghihina. Para sa sinumang lagpas 60, ang pagpapalit sa mga ito ay hindi mapag-uusapan. Kailangan itong gawin. Number 2, feta cheese at iba pang maaalat na keso. Mukha itong walang laban kapag dinudurog sa ibabaw ng salad, ngunit ang feta cheese ay maaaring maging isang mapanganib na patibong para sa mga senior. Hindi tulad ng plain yogurt o sariwang cottage cheese, ang feta ay puno ng saturated fat at sodium, dalawang kaaway na tahimik na sumisira sa kalusugan ng puso at paggana ng kalamnan. Sa isang maliit na serving lamang, humigit kumulang 28 gramo, naglalaman na ito ng higit sa 200 at 50 miligramo ng sodium at 6 na gramo ng saturated fat. Para sa mga senior na ang mga bato at mga ugat ay nahihirapan na, ang mga numerong yon ay mabilis na naiipon. Natuklasan ng isang pag-aaral sa Journal of the American Heart Association na ang mataas na pagkonsumo ng sodium ay nagpapataas ng panganib ng stroke sa mga matatandang lagpas 60 ng halos 40%, lalo na kapag ipinagsama sa saturated fat. Ibinibigay ng feta cheese ang parehong ito sa isang subo lamang. Pinapalala ng mataas na sodium ang blood pressure habang pinapatigas ng saturated fat ang mga ugat at pinapataas ang masamang LDL cholesterol. Sa paglipas ng panahon, ang dobleng dagok na ito ay sumisira sa sirkulasyon patungo sa mga kalamnan na nag-iiwang mahina sa mga binti at mabagsik na balanse. Isaalang-alang si Ines, 70 taong gulang mula sa Laguna. Halos araw-araw siyang kumakain ng feta cheese
sa paniniwalang bahagi ito ng isang masustansyang diet. Ngunit tumaas ang kanyang blood pressure at nagsimula siyang makaranas ng pamamaga sa kanyang mga bukong-bukong ankles. Nang ipayo ng kanyang doktor na bawasan ang mga maalat na keso tulad ng feta, nagulat si Ines. Sa loob ng ilang linggo, matapos palitan ng feta ng sariwang ricotta at mga gulay, bumaba ang kanyang presyon at nawala ang pamamaga. Ang totoo, hindi superfood ang feta tulad ng ipinangangalandakan nito. Sa mga tradisyonal na kultura, ginagamit ito ng paunti-unti. Ngunit ngayon, ito ay tinatambak sa mga pizza, ipinapalaman sa mga tinapay at ikinakalat sa mga salad ng maramihan. Para sa mga senior, ang ganoong karaming asin at taba ay hindi pampalasa. Ito ay pananabuthe. Maaring mukhang simpleng topping lang ito, ngunit para sa mga matatanda ito ay isang mapanganib na bisyo na nagbabalat kayong lasa. Bago tayo magpatuloy, kung nakakakuha kayo ng halaga mula sa video na ito, i-click nyo na ang like button at siguraduhing mag-subscribe at i-turn on ang bell icon para hindi nyo mapalampas ang mga makapangyarihang health tips na tulad nito. Number 1. Sobrang avocado. Fats, o kahit ang tinatawag na healthy fat darling ng social media ay maaaring maging mapanganib kapag kinain ng sobra. Pinupuri ang mga abokado dahil sa kanilang heart-friendly na monounsaturated fats. Ngunit heto, ang nakatagong katotohanan, ang sobra sa kahit anong mabuting taba ay maaaring bumalik sa inyo bilang problema, lalo na sa mga senior. Ang isang buong abokado ay may dalang humigit kumulang 30 gramo ng taba at higit sa 300 calories. Para sa isang tumatandang metabolismo na mas mabagal ng magsunog ng enerhiya, ang pagpapatong-patong ng avocado, toast, guacamole at mga smoothies ay maaaring magtulak sa inyo patungo sa pagbigat ng timbang bilbil at lumalalang insulin resistance. Nagbabala ang isang pananaliksik sa Journal of Nutrition and Metabolism na ang mga senior na kumonsumo ng labis na monounsaturated fats nang hindi binabalanse ang protina o fiber ay nakakita ng mas mataas na pabago-bagong blood sugar at mas mabilis na pag-ipon ng taba sa paligid ng baywang. At isang pagsusuri sa Clinical Interventions in Aging, ang direktang nag-ugnay sa taba sa tiyan sa mas mataas na panghihina, mas mabagal na paglalakad, at mas mataas na panganib ng pagkadapa. Sa madaling salita, ang sobrang abokado ay hindi lang nagdaragdag ng sukat, sa baywang ninanakaw din nito ang inyong lakas. Kunin natin ang halimbawa ni Hernando, 74 na taong gulang mula sa Davao. Matapos basahin ang tungkol sa mga benepisyo ng abokado, nagsimula siyang kumain ng 2 nito araw-araw. Sa halip na makaramdam ng lakas na pansin ng kanyang doktor, ang pagtaas ng triglyceride levels, unti-unting pagbigat ng timbang, at mga maagang senyales ng prediabetes. Nang bawasan ni Hernando ito sa kalahating abokado na lamang na isinasama sa balanseng mga pagkain, bumuti ang kanyang mga numero at naging matatag ang kanyang enerhiya. Ang problema ay hindi ang mismong abokado, kundi ang sobrang pagkonsumo nito. Ang mga senior na lumalampas sa limitasyon ay binabaha ang kanilang sistema ng taba at calories na hindi na maproseso ng maayos ng kanilang mga katawan. Nagugutom sa protina ang mga kalamnan habang naiipon ng taba na nagpapalala sa pagkawala ng kalamnan sa halip na ayusin ito. Ang mga abokado ay napakagandang bahagi ng dieta ng mga senior, ngunit ang moderasyon o pagkontrol ang siyang pagkakaiba sa pagitan ng gamot at lason. Ang 4 na pinakamabuting fats para sa mga seniors, at ngayong naibunyag na natin ang 4 na fats na hindi nyo dapat ipuno sa inyong plato, oras na para lumipat sa kabilang pahina. Susunod, ibubunyag natin ang 4 na fats na dapat nyong kainin araw-araw. Mga mapagkukunan ng masaganang nutrisyon na muling bumubuo ng kalamnan, nagpoprotekta sa puso at nagpapanatiling malakas maglakad sa mga senior.
Hindi lahat ng fats ay mapanganib. Sa katunayan, ang mga tamang fats ay kayang magbigay ng enerhiya protektahan ang mga kasukasuan at buin muli ang mga tisyo ng kalamnan pagkalagpas ng edad na 60. Kaya baligtarin natin ang kwento at simulan ang ating listahan. Number 4, ghee, clarified butter. Kulay ginto mabango at ginagamit sa mga tradisyonal na dieta sa loob ng maraming siglo. Ang ghee ay isa sa mga pinakamakapangyarihang fats na maaaring kainin ng mga senior kapag ginamit ng tama. Hindi tulad ng margarine o processed oils, ang ghee ay isang natural na nilinis na butter na walang mga milk solids na nagdudulot ng pagkabagbag, bloating o pamamaga. Ang natitira ay purong taba na puno ng fat-soluble vitamins tulad ng ADE at K2 na lahat ay mahalaga para sa tibay ng buto, kalusugan ng immune system at pag-aayos ng kalamnan. Ipinakita ng isang pag-aaral sa Journal of Clinical Lipidology na ang katamtamang pagkonsumo ng ghee ay aktwal na nagpapabuti sa mabuting HDL cholesterol at nagbabawas ng mapanganib na triglycerides sa mga matatanda. Isa pang ulat ang nakatuklas na ang mga senior na pinalitan ang processed oils ng ghee ay nakaranas ng mas mahusay na panunaw at mas kaunting inflammatory markers na direktang nagpoprotekta sa mga kalamnan at kasukasuan. Isaalang-alang si Ramon, 67 taong gulang mula sa Iloilo. Iniiwasan niya ang ghee sa loob ng maraming taon sa pag-aakalang masyado itong mataba. Ngunit matapos muling isama ang isang kutsarita nito araw-araw sa kanyang mga pagkain, napansin niya ang mas maayos na panunaw, mas magandang enerhiya at mas kaunting paninigas ng kanyang mga tuhod. Pinuri pa ng kanyang doktor ang gumandang profile ng kanyang kolesterol. Ang lakas ng ghee ay nakasalalay sa balanse nito. Ang mga short-chain fatty acids nito ay nagbibigay ng mabilis na enerhiya nang hindi nagpapataas ng blood sugar, habang ang mga bitamina A at K2 ay tumutulong sa pagbuo ng mas matitibay na buto at pagprotekta sa mga ugat. Para sa mga senior, hindi lang ito taba. Ito ay functional na panggatong. Kapag ginamit ng tama tulad ng isang kutsarita sa ibabaw ng gulay o sa mainit na lugaw sa umaga, makakatulong ito upang muling buuin ang lakas sa halip na sirain ito. Number 3, flax seeds at flaxseed oil. Maliit man ngunit palaban, ang flax seeds ay isa sa pinakamayamang plant sources ng omega-3 fatty acids, particular ang alpha-linolenic acid, ALA. Para sa mga senior ito ay napakahalaga. Ang omega-3s ay mga anti-inflammatory na taba na nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo, nagpapabuti ng sirkulasyon at nagpapabagal ng pagkasira ng kalamnan na kaakibat ng pagtanda. Hindi tulad ng processed seed oils na nagpapalala ng pamamaga, kabaligtaran ang ibinibigay ng flax, mga taba na nagpapagaling. Bukod sa ang flax seeds ay puno rin ng lignans, mga plant compounds na may antioxidant effects, fiber at magnesium, na lahat ay sumusuporta sa paggana ng kalamnan, kalusugan ng puso, at matatag na blood sugar. Natuklasan ng pananaliksik sa American Journal of Clinical Nutrition na ang araw-araw na pagkonsumo ng flaxseed ay nakabawas sa mga inflammatory markers ng 25% at makabuluhang nagpababa ng systolic blood pressure na parehong mahalaga para sa mga senior. Ipinakita ng isa pang pag-aaral na ang mga senior na nagdagdag ng flaxseed oil sa kanilang dieta ay nakaranas ng mas magandang muscle endurance at flexibility ng kasukasuan sa loob lamang ng ilang linggo. Tingnan natin si Marta, 71 taong gulang mula sa Baguio. Nagsimula siyang magbudbod ng giniling na flax seeds sa kanyang oatmeal tuwing umaga matapos mahirapan sa pamumulikat ng binti at mahinang sirkulasyon. Sa loob ng 1 buwan napansin niya ang pag-ibsan ng kanyang mga pulikat, mas humaba ang distansya ng kanyang paglalakad at mas naging regular ang kanyang panunaw. Para kay Marta, ang flax
ang naging maliit na buto na may malaking kapangyarihan. Ang sikreto ay ang pagiging versatile nito. Ang flax seeds ay maaaring gilingin at idagdag sa mga smoothies sabaw o mga baked goods, habang ang flaxseed oil ay maaaring ibuhos sa ibabaw ng mga salad. Ang mahalaga ay huwag kailanman iinitin ang langis dahil sinisira ng mataas na init ang mga masaselang omega-3. Ang 1 kutsara ng langis o 2 kutsara ng giniling na flax araw-araw ay sapat na. Number 2, seaweed oil langis mula sa algae. Madalas iniisip ng mga tao na ang omega-3 ay nagmumula lamang sa isda, ngunit ang totoong pinanggagalingan nito ay mas maliit ang algae. Ang seaweed oil o kilala rin bilang algal oil ay isang direktang plant-based source ng DHA at EPA, ang parehong makapangyarihang omega-3 fats na matatagpuan sa salmon. Para sa mga senior ito ay napakalaking bagay, habang ang flax ay nagbibigay ng ALA na kailangan pang i-convert ng katawan ng algal oil ay direktang naghahatid ng DHA at EPA na nagbibigay lakas sa utak, nagpoprotekta sa puso at nagpapabagal sa paghina ng kalamnan na dumarating kasabay ng pagtanda. Ipinakita ng isang pag-aaral sa Frontiers in Aging Neuroscience na ang mga senior na umiinom ng algal oil supplement ay nakaranas ng mas mahusay na paggana ng kalamnan at pag-iisip sa loob lamang ng 16 na linggo. Natuklasan din ng isa pang clinical trial na pinataas ng algal oil ang omega-3 blood levels ng halos kaparehong halaga ng fish oil na binabawasan ang pamamaga at pinapababa ang triglycerides nang walang malansang aftertaste o panganib ng mga contaminant tulad ng mercury. Kunin natin si Evangeline, 73 taong gulang, mula sa Metro Manila. Umiiwas siya sa fish oil dahil sinisikmura siya rito. Ngunit matapos lumipat sa mga kapsula ng algal oil, napansin niya ang mas matalas na memorya, mas matatag na enerhiya at mas malalakas na binti tuwing naglalakad siya araw-araw. Para sa kanya ang seaweed oil ang naging lihim na gamot ng karagatan. Pinapabuti ng DHA ang nerve signaling at muscle contraction habang binabawasan naman ng EPA ang pamamaga na sumisira sa mga muscle fibers at kasukasuan. Ito ay lalong mahalaga para sa mga senior na hindi masyadong kumakain ng isda. Ang seaweed oil ay higit pa sa isang taba. Ito ay isang mahalagang salbabida para sa parehong katawan at utak. Number 1, coconut oil langgis ng niyog sa pinakatuktok ng listahan, nakaupo ang isang fat na nagdulot ng debate sa loob ng maraming taon. Ngunit ipinapakita ng bagong agham na kapag ginamit ng tama ang coconut oil, ay maaaring maging isa sa pinakamakapangyarihang kakampi ng mga senior. Hindi tulad ng seed oils na nagdudulot ng pamamaga, ang coconut oil ay mayaman sa medium-chain triglycerides o MCTC, isang uri ng taba na mabilis na sinusunog ng katawan para gawing enerhiya sa halip na iimbak bilang bilbil. Para sa mga nakatatanda, nangangahulugan iyon ng karagdagang stamina, mas matalas na pag-iisip at mga kalamnan na hindi madaling mapagod. Natuklasan ng isang pag-aaral sa Journal of Alzheimer's Disease na ang mga senior na kumonsumo ng MCTs mula sa coconut oil ay nagkaroon ng mas mahusay na memorya at cognitive function sa loob ng 70 minuto matapos itong inumin. Ipinakita ng isa pang clinical trial na ang pagdaragdag ng coconut oil sa dieta ay nakatulong sa pagtaas ng lakas ng kalamnan at pagbawas sa sukat ng baywang sa mga nakatatanda. Tingnan natin si Gloria, 70 taong gulang mula sa Batangas. Nagsimula siyang magdagdag ng 1 kutsarita ng coconut oil sa kanyang kape tuwing umaga. Sa loob ng ilang linggo na iulat niya ang mas mahusay na focus, mas matatag na enerhiya sa kanyang paglalakad at nabawasang paghahanap ng mga matatamis na merienda. Napansin pa ng kanyang doktor na naging mas matatag ang kanyang timbang nang walang labis na pagsisikap. Sinusuportahan ng lauric acid ng coconut oil ang immunity
habang pinoprotektahan naman ng mga antioxidant ang mga cells mula sa pagtanda. Ang katamtamang paggamit ng coconut oil ay maaaring magpataas ng mabuting HDL cholesterol. Ito ay simple madaling makuha at napatunayang nagpapanumbalik ng sigla, ang katotohanan at ang inyong kinabukasan. Kaya alam nyo na ngayon ang katotohanan na kailanman ay hindi sasabihin sa inyo ng food industry. 4 na fats na tahimik na lumalason sa mga senior araw-araw margarine, processed seed oils, maalat na keso tulad ng feta, at kahit ang labis na taba mula sa abukado na dahan-dahang bumabara sa mga ugat, umuubos ng kalamnan at nagpapabilis sa inyong panghihina. At sa kabilang banda, 4 na fats na muling bumubuo, nagpoprotekta at nagbibigay lakas, ang kulay gintong ghee, maliliit na flax seeds, purong seaweed oil at coconut oil. Isipin nyo ng ganito. Bawat pagkain ay isang sangang daan. Piliin ang maling taba at pinipili nyo ang panghihina, sangkatutak na gamot at pagiging palaasa. Piliin ang tamang taba at pinipili nyo ang enerhiya, katatagan at kalayaan. Ang aghamay malinaw. Ang inyong kinabukasan ay nasa plato sa harap ninyo. Ang bawat reference na ginamit ko ay nakalista sa description sa ibaba. Dahil karapat-dapat ninyong suriin ang agham mismo, hindi lang basta magtiwala sa mga hype ng advertising. Bilang isang doktor, nais kong itanim ninyo sa inyong isipan na sa pagtanda, hindi natin kalaban ang taba. Ang tunay na kalaban ay ang maling pagpili ng taba. Ang mga pagkaing kinakain natin araw-araw ay maaaring magsilbing pinakamakapangyarihang gamot natin o ang pinakamabagal na lason. Ang pagpapalit ng inyong mantika ay hindi lamang pagbabago sa lasa. Ito ay pagbabago para sa isang mas mahaba, masigla at mas masayang buhay. Tandaan ninyo ito, ang panghihina ay ginugusto lamang pagkatapos ng edad na 60. Gamit ang mga tamang fats, ang inyong lakas ay hindi nagre-retiro at ganoon din dapat kayo. Ngayon nais kong marinig mula sa inyo. Saan kayo nanonood at aling taba o fat ang una ninyong papalitan pagkatapos ng video ngayong araw? I-drop ito sa comments. Binabasa ko ang mga ito na parang health diary ng ating komunidad at nagre-reply ako dahil ang inyong kwento ay maaaring maging tulak na kailangan ng isa pang senior upang magbago. Kung mayroon kayong mga katanungan o nais ibahagi ang inyong sariling karanasan, malaya kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung binuksan ng video na ito ang inyong mga mata, i-click nyo na ang like button. I-share nyo ito sa mga mahal nyo sa buhay na alam ninyong makikinabang dito at mag-subscribe para hindi nyo mapalampas ang mga science-backed tips na maaring magpabago ng inyong kinabukasan. Maraming salamat sa inyong panonood. Gusto nyo bang malaman kung ano pa ang mga masusustansyang pagkain na maaari ninyong isama sa inyong pang-araw-araw na dieta bukod sa mga fats na ito?